Hindi lang po reklamong pagpatay, kundi pati reklamong rape isinampa laban sa 13 taong gulang na suspect sa pagpatay sa kanyang kapitbahay na 8 taong gulang. Saksi, si Rafi Tima. Dinala sa Mulabi Youth Home ang 13 taong gulang na suspect sa pagpatay at umano'y panggagahasa sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Sinampahan na siya ng kasong kriminal ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Case of rape with homicide was referred to City Prosecutor's Office. Yun sir, sa child at risk natin. Ayon sa pulisya, nabanggit daw sa kanila ng suspect kung bakit niya nagawa ang krimen. Nakwento niya sir na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Batay sa Republic Act 10630 na nag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, exempted sa criminal liability ang mga batang nasa edad 15 pababa. Pero kailangan daw siyang isailalim sa intervention program. Kaya ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, ayoko naman pangunahan si judge, pero kung babasihan natin yung batas, madidismiss yun dahil wala siyang criminal responsibility. Dahil ang ating minimum age of criminal responsibility ay above 15 years old, which means nung nag-commit siya ng crime, dapat 15 years old and 1 day siya. Base sa batas, kukunin siya sa kustodiya ng kanyang mga magulang o guardian at dadalhin sa bahay Pag-asa. Hindi man daw nakasaad sa batas na ikukulong ang suspect. Ganito na rin ang implikasyon nito. Ayaw lang nating sabihin dahil ayaw nating ma-stigmatize yung mga bata. Talagang dinideprive yung liberty ng mga bata at nilalagay sila doon para sa kanilang rehabilitation at accountability. Walang nilagay na maximum yung batas, pero minimum of 1 year nandoon siya for rehabilitation. Pwede rin daw magsampa ng kasong sibil ang pamilya ng biktima laban sa pamilya ng suspect. Maaari silang bayaran ng danyos. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kailangang isaalang-alang na desisyon man ng batang krimen, malaki ang external influensya sa kanila. Kaya mahalagang responsibilidad ng mga magulang at guardian para sa tamang paggabay sa mga bata sa gitna ng napakaraming impluensya ngayon sa lipunan. Sa ngayon, hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima. Huwag daw sanang tratuhing bata ang suspect. Lagi na lang tumatanim sa isip namin, bakit siya, bakit sa kanya nangyari yun. Gagawin namin ang lahat para sa hustisya ng apo namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.